Ikatlong Kabanata. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pagtingin sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Ang mga babaeng ito'y pinapahirapan ng kanilang mga kasalanan at inaalipin ang sari-saring pagnanasa. Lahat na'y ibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may di sila nakakaunawa. At tulad ni Hanes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasulungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan, sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Hanes at Jambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtityaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon, ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama, at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga turong natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan. Yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagtatama sa maling turo, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.